Hello mga guys! For this video naman, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa ang aking dishwashing liquid business. Ito ay simpleng-simple lang po talaga. Siyempre, kailangan natin ng mga ingredients at pagsama-samahin, i-mix para maging dishwashing. So kung makikita nyo po yan, putihin natin ko po yan sa dalawa. Yan po ang ating thickener. Nilagay ko po sa timba ang kalahati at ang kalahati ay isit aside naman po natin para mamaya. So kung makikita nyo, binuhos ko rin po yung white paste. Yan po ang ating surfactant. Tapos i-mix po natin ng maigi hanggang sa matunaw po ang ating thickener. Haluin po natin ng maigi hanggang sa maging creamy white paste po ang texture. Saka po natin dahan-dahan na ibuhos ang ating tubig. Sa pagbuhos po o pagdagdag ng ating tubig ay pakunti-kunti lang po sabay halo hanggang sa maubos po ang ating 15 liters. Mag-well combine na po ang ating paste at ang tubig. Dapat wala pong buo-buo na matira. Dapat clear po siya na totally na mix po talaga ang lahat. Dahil yan po ang pinaka-importanting step ng ating dishwashing liquid making. Pagkatapos ng pag-mix ay maaari na nating idagdag ang the rest na ingredients. Ang ingredients nga po pala, ilalagay ko na lang po sa screen para po inyong masundan. So, unti-unti po nating idagdag, sabayan po natin ng halo. Haluin po natin yan ng maigi, nang sa ganun ay maganda ang outcome ng ating dishwashing liquid. Kung makikita nyo po, last ko po na dinagdag ang ating kalahating thickener. Yan po kasi ay dahil para maiwasan natin ang pag-apaw ng bula sa ating container. At paalala lang po, ang pag-mix po ay dapat isang direction lang po dahil maaari pong magpapadagdag o magpaparami ng bula kung paiba-iba ang direction ng ating pag-mix. Pag na-mix na po natin ng maigi lahat ng ingredients ay okay na po yan. Pero kailangan pa po natin yang i-rest ng at least one night or overnight para po bababa pa ang bula. Kasi pag ilagay po natin yan sa container agad-agad, may tendency po na pag nawala na bula ay kakaunti lang ang laman ng ating mga container. At siguraduhin po na may takip ang ating container na ating paglagyan at hindi po makasingaw. Dapat din po mayroon na tayong nakahandang empty containers na malinis para po sa ating paglagyan. Pagkatapos nating ma-rest ang ating nagawa ay pwede na nating isalin sa ating mga empty container. Make sure po na malinis at na-sterilize po natin na maigi ang ating mga container para po hindi masira ang ating dishwashing liquid. At pag okay na, ay pwede nyo nang i-display sa inyong tindahan o di kaya i-post online para naman marami ang makakakita ng ating negosyo. By the way, disclaimer lang po. Ang outcome po ng ating dishwashing liquid ay nakadepende sa ingredients or mga materials na nabili natin kung maganda po ang quality nito. So kung maganda po ang quality nito ay magiging maganda rin po ang ating outcome ng ating dishwashing liquid. Regarding naman po sa tubig, maaaring tap water lang po ang ating gamitin. At sa ating mga empty bottles, maaari po kayong maka-order online o di kaya mag-ipon po kayo ng mga empty na mga container at linisan nyo po ng maigi. Maaari din po kayong bumili ng pang-seal at sticker para po maging maganda talaga ang inyong business. Para sa akin kasi for the meantime, kakasimula ko lang po at share ko lang po yan sa inyo. Pero maybe in the future, bibili po tayo ng mga kakailanganin natin para po ma-improve ang ating negosyo. Yun lang po. Sana ay may natutunan po kayo. Sana ay may additional ideas po kayo na maaari nyong inegosyo. Maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagsuporta ng aking mga video. Huwag pong kalimutan ang mag-follow, like and share na rin po para marami pang makakakita at maaaring magbago ang buhay nila. So maraming salamat po. This is Mijing Rex na nagsasabing hindi po natin kailangan ng malaking puhunan para po kumita sa marangal na paraan. God bless po sa ating lahat at sabay-sabay po tayong kumita.